Samahan niyo po ako as we walk through our message po for this morning po. Okay, so isang tanong lang po. Ano po yung mga tawag niyo po sa inyong tatay? Tatay, yung iba po? Papa, Dad, Daddy, Pops. May po matawag ng Pops ngayon. Hey, Pops. Diba? Ano pa po? Ano pa po ang tawag niyo? Huy, baka naman huy. Yun ba tawag niyo sa tatay niyo? Mga kids, anong tawag niyo sa tatay niyo? Dad, Daddy. Hey, ay naku. Hey, wag naman oy, wag naman po sanang ganon. Okay, alam niyo po, meron tayong iba't ibang klase ng tawag sa ating mga tatay. It could be father, it could be a dad, pops, itay, or tatay, or ama. And ako po personally, ako rin po isang anak, I personally call my father as Papa. Okay? Kaya naman po, wala nang, hindi ko na pinag-isipan pa, ang title po ng ating Father's Day special message this morning ay pinamagatan ko pong, pero bago po yan, alam ko po may Happy Father's Day po muli ako dyan. Happy Father's Day po muli. Okay? Ang message po natin this morning, ready na po ba talaga kayo? Amen. Gusto ko po yung excited. Gusto ko po yung sa akin lang nakatingin. Okay? Gusto ko po talaga magfo-focus tayo sa word ni Lord. Kaya po, ang message po natin ay, kasimple-simple ako pong pinamagatan ko pong, nasa na? Papa. Very simple. Papa, mga bagay na dapat gawin ni Papa. Okay? So, ang main text po natin ngayon ay matatagpuan lang po natin sa Proverbs 4 po. So, dyan lang po iikot po yung ating pag-uusapan po this morning po. So, if you could open your Bible po, sundan nyo lang po ako. At ito pong version na gagamitin ko po actually is very simplified version po. Ang version po na babasahin ko po sa inyo this morning is Pinoy version po. So, ito po ay Taglish. So, para po ating mas maintindihan, para po at least mas magets po ng bawat isa sa atin. Amen? So to give a little context lang po and background, ang Proverbs po, alam ko po marami na po kayo nabasang mga Proverbs and all. Ito pong specific Proverbs po na ito, Proverbs 4, ay written para sa mga anak. So lahat po tayo ay anak. Kaya po sinasabi ko po, ang message po na ito ay para sa ating lahat. Amen? At ang nagsabi po nito ay isang tatay, isang papa. Okay? Kaya po again, makinig po tayong lahat. Amen? And alam niyo po, ang whole goal ng Book of Proverbs po, especially on this chapter po, makinig pong mabuti, is to describe wisdom and help God's people to seek wisdom. Amen? At yan po yung isisik natin this morning, yung wisdom, yung kaalaman, yung karunungan. Amen? Sino pong excited doon? Sino po dito yung gustong matuto? Sino po dito yung gusto talagang mag-gain pa ng a lot of wisdom, ng knowledge, at ng understanding? Amen? And alam niyo po, tatlong bagay lang po ang nakita ko dito. Sabi ko nga po sa title, ito yung mga bagay na dapat gawin ni Papa, na ginawa po ni King Solomon, which is the author of this book po, diba, from this Proverbs, na dapat po ulit na gawin ni Papa. Okay? So again po, para po sa context, this is King Solomon saying this word sa kanyang mga anak. At sabi rin po sa research ko po, hindi lang mga anak yung kausap niya, but also, let's say, young students or mga tao. Okay? Again po, this is King Solomon talking sa kanyang mga anak at mga kabataan. Okay? Or let's say, mga estudyante. Okay? Kaya po, unang-una po, sa ating po topic, is isang bagay na dapat gawin ni Papa ay Yuhan. Diba? Atin pong tingnan kung paano nangaral. Okay? Wait lang po. Okay. Sorry po. Hindi po Yuhan ang una. Una po yan is ngaralan. Okay, yan po ang ating una po. Nakamali lang po ako sa aking PowerPoint po. Pero yun po ang ating unang gagawin. Ngaralan. Okay, basahin po natin sa Proverbs 4 verses 1 to 2. So mga anak, lahat po tayo anak, makinig kayo sa sinuturo ng tatay nyo. Makinig ng mabuti
para makaintindi kayo. Alam niyo na po mga tatay, gamitin niyo na pong verse na to para isan niyo sa mga anak niyo pag ayaw makinig. Diba? Amen. And verse 2, ang mga tinuturo ko sa inyo ay mabuti, kaya huwag niyo itong baliwalain. And alam niyo po, I just wanted to know all of you po na ito pong pangaral ni King Solomon ay isa rin pong pangaral na minsan niyang natanggap. Amen. So babalikan ko lang po yung message ko po last Mother's Day po. Ito po ay naipasa lamang din kay King Solomon ng kanyang tatay na si David po. Okay, so ito pong mga pangaral na to is the same na pangaral na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay. Amen. At alam ko po, same go sa mga tatay o sa bawat pamilya ngayon. Yung mga pangaral na binibigay natin sa mga anak natin, sa pamilya natin, is yun kasi yung mga pangaral na natanggap natin once. Amen? Ito po yung mga turo ng tatay natin o ng magulang natin na ganito dapat, ganito ganyan. Okay, and same thing po sa context po ng ating pinag-uusapan this morning po. Okay, at tuloy po natin yung ating pagbabasa po. Verses 3 to 5. Nung bata pa ako at kaisa-isang anak ng mga magulang ko, tinuruan ako ng tatay ko, at sabi po dyan, at sabi niya sa akin, lagi mong tandaan ang mga sinasabi ko, sundin mo ang mga utos ko at hahaba ang buhay mo. Amen? Kaya mga anak, sundin ang utos ng tatay kung gusto nating humaba ang ating buhay. Amen? And verse 5, huwag mong kalimutan o baliwalain ang mga salita ko. Ikaw ay maging marunong, matuto kang mag-isip ng tama. Amen? Kaya nga po, balik po tayo sa power ng tamang pamana. Na kung ano ang tinuturo mo sa mga anak mo ngayon, ay siya ring maipapasa nila sa kanilang mga anak and to the next generation. Kaya po mga tatay, i-assess po natin, ano ba yung mga bagay na tinuturo ko sa mga anak ko ngayon? Kasi hindi nyo po alam, maaaring aanihin mo yan sa pagdating ng panahon. Nakikita mo na ganyan yung anak mo ngayon, maaaring assess mo ulit sarili mo. Ganito ba yung napapakita ko sa kanya? Amen? So ituloy po natin, verse 6. Huwag mong talikuran ang karunungan. Iingatan ka niya, mahalin mo siya, at sisiguraduhin niyang safe ka. Alam niyo po, this is what King Solomon wanted na makuha ng kanyang mga anak po. Itong karunungan. Sabihin niyo nga po, karunungan. Karunungan. He wanted the wisdom to be the very foundation ng kanyang mga anak. At saan po manggagaling yung karunungang ito? Ask me, saan? Mas malakas po. Saan? Ang karunungan po ito ay manggagaling lang, wala nang iba, kundi basahin po natin, Proverbs 9 verse 10. Sige po, let's read all together, 3, 2, 1, go. Pagiging marunong, pagkilala mo ang banal na Diyos, magiging matalino ka. Amen? Pag may takot ka kay Lord, simula yan ng pagiging marunong. In English po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Diyos lamang po manggagaling at magsisimula yung karunungan na gustong ipasa ni King Solomon sa kanyang mga anak. Amen? Kaya po mga papa, pwede ko pang makita ang mga kamay ng mga papa, ang mga tatay, taas kamay po, mga proud father. Amen? May mga soon-to-be father, meron na po ba? O, diba? Mga papa, bago po ang lahat, dapat po, dapat ipangaral nyo sa inyong mga anak ay ang magkaroon ng takot sa Diyos. At dapat po, I'm talking to the fathers, ikaw din mismo sa sarili mo, una ay sana may takot ka sa Diyos. Amen? Tsaka na muna ang diskarte o ibang mga praktikal na bagay. Takot muna sa Diyos. Amen? I don't mean po na hindi importante na dapat alam nila yung ganito yung mga ipangaral nyo sa kanila, this and that. I'm not disregarding any of that. Yet again po, first things first, ang unahin nyo pong ipangaral sa inyong mga anak, diba? Si Jesus muna. Sana po, kung kayo pinagpapalaki ng anak ngayon, si Jesus muna ang ipangaral nyo.
Na sana si Jesus muna ang ituro nyo, yung mga salita ni Jesus. Sana ibabad nyo sila sa Word of God. At hindi po ako magsasawang ulit-ulitin po yan dito as I speak here in the pulpit po. Kasi this will be the very foundation of everything po. Tandaan nyo po yan. So bakit ko po nasabi itong mahalaga? Verse 7 po. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang maging marunong. At sa lahat ng pwede mong makuha, talino ang piliin mo. Amen? Alam niyo po, oftentimes, we don't prioritize spirituality. Amen? Alam niyo po, to have Jesus in the very first and in the very center of everything. Ang sabi po dyan, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang maging marunong. At sa lahat ng pwede mong piliin, sabi po dyan, talino ang piliin mo. Kaya again po, ulitin ko mga papa, are you listening? Hello? Amen. Kung meron ka mang unang gustong ipangaral sa kanila, hindi po kung paano yung manligaw o kung ano yung dapat standards nila sa mga lalaki. Amen. Again, hindi ko sinasabing masama po yun, pero sana ang una mong ipangaral ay ang piliin muna si Jesus. Amen. Ang magkaroon ng takot sa Kanya, kilalanin si Jesus, tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. And if you have something na gustong ituro sa anak mo, dyan mo simulan. To seek wisdom. And wisdom comes from the fear of the Lord. Na una, anak, gusto ko magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Amen? Kasi remember this, fathers are meant to lead. You are the leaders of the household. Tandaan niyo po yan. That is your responsibility and that is how God created you to be, to lead. Amen? Kaya kung ikaw man ay isang tatay na may takot sa Diyos, here's the good news. You can lead your family palapit sa Kanya. Amen? Kaya hindi mo na kailangan mag-intindi pa sa napakaraming bagay na paano pag-aaral ng anak ko, paano gagawin nila, paano kung ganito, ganyan, A, B, C, D, E, F, G. Hindi mo na kailangan mag-intindi pa dahil si Jesus na ang bahala. Basta, unahin mo lang na pangaralan sila tungkol sa Kanya. Amen? Simple lang po, ipangaral mo na magkaroon ka ng takot sa Diyos. That's it. Amen? At sino po dito yung masasabi niyong itong isang bagay na napangaral niyo na sa kanila? Amen? Kung alam ko po kung kayo po ay nandito ngayon, it's the fact na alam ko that you are leading your family palapit kay Jesus Christ. Ako po naniniwala ako sa supremacy ng kapag ang tatay ang unang nakakilala sa Diyos, kaya niyang akayan ng kanyang buong pamilya. Pero alam niyo po, ang scheme kasi ng kaaway ngayon, he is attacking the leaders of the household. Kasi alam niya yung power nito. Kaya po ako'y natutuwa kasi I think more than po, marami po nakita mga tatay this morning. And I'm so blessed and I'm happy that here's the good news. Magpasalamat ka sa Panginoon kasi He brought you here. And you can bring your family too. Amen? Sino po yung nangangarap ng ganon? Parang walang nangangarap, parang walang excited na ganon yung gusto nila para sa pamilya nila. Kung may papangarapin ka muna para sa pamilya mo, hindi yung dalhin sila sa abroad. Kailangan yung dalhin mo muna sila dito sa church. Amen? And that is your role as your father. And ako po personally, bilang po isang lalaki at nangangarap din in the future na magkaroon ng pamilya, yun po yung pinapangarap ko. Yung magkaroon ng isang pamilyang Diyos ang una. Amen? And that's the biggest flex na pwede mong gawin. Yan yung the coolest thing that you can do. Amen? Makikita sa story mo, Sunday is family day for Jesus. Amen? Lagi niyo pong tandaan yan. At yan ang unang pangaral na dapat ibigay niyo sa inyong mga anak. At ngayon naman, akala niyo para sa mga tatay lang, mga anak, taas kamay ng mga anak. Ay, lahat po tayo anak. Amen? Mga anak, makinig mabuti. Narinig na natin ngayon ang pangaral ni Papa na magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ngayon, ito ay iyong gagawin. Tanggapin, sundin, at pahalagahan ito. Amen? Lalo na kung alam mo na ito din ang maglalapit sa iyo sa Diyos. Na ngayon na alam mo nang minsan ding naglapit sa Papa mo kay Lord.
Amen? Kaya mga anak, kung kasama mo ang tatay mo ngayon sa lugaring ito, magpasalamat ka kay Lord. Huwag mo i-taken for granted yung opportunity na yan kasi maraming kabataan, maraming anak na katulad mo na nangangarap na isama ang kanilang mga tatay sa church. Kaya kung katabi mo yung tatay mo, sabihin mo, Dad, salamat dahil kasama ka namin dito. Amen? Ito po yung isang bagay na hindi lahat nagkakaroon. Kaya if kasama mo yung father mo this morning, magpasalamat ka kay Lord. Amen? Ano yung gagawin nating mga anak? Verse 8. Ituring mo siya. Ito po is talking about the karunungan pong mahalaga at itataas ka niya. Huwag mo siyang pakawalan at bibigyan ka niya ng karangalan. Unahin si Jesus, magkaroon ng takot sa Kanya, pahalagahan natin ang karunungan at tiyak na siya ang magtataas at magre-reward sa iyo. Malinaw na malinaw sinabi po dito. Hindi mo kailangang unahin yung pag-aaral nila, yung ganito, ganyan. Again, hindi ko po sinasabing hindi importante. Pero once na founded and rooted sila, na may takot sila sa Diyos, things will just follow. Sabi po dyan, kapag yung karunungan na ito na galing sa Lord, yung una mong naibigay sa mga anak mo, sabi niyo po dito, di ba? Si Lord mismo ang magtataas sa mga anak niyo. Di ba? Kaya po, ang bilan sa ating mga anak, huwag natin itong pakawalan. Amen? Si Lord mismo yung magtataas at magre-reward sa atin. Etong karunungan ni Papa na ito, let's keep it in our heart. Amen? Say it to yourself, I'm keeping it in my heart. Amen? I'm keeping it in my heart. Huwag mong pakawalan ng aral at karunungan na ibinigay sa iyo. Kasi, ito ang kailangan mo para sumakses ka step by the step. Amen? Success ba? Di ba? Ito yung kailangan mo. Hindi yung ganito, ganyan, and all that. Una, kailangan mo muna yung karunungan. At yung karunungan na yon, isang karunungan na galing sa Diyos. And paano po yung karunungan na ito? Verse 9 po. Ituring mo siyang, Verse 9 po, parang naiba ata ang aking PowerPoint. But anyways po, basahin ko po yung verse 9. Lalagyan niya ng koronang bulaklak ang ulo mo. Ito ay isang klaseng magandang korona ang isusuot sa'yo. At ganito po yung pagkakadescribe dito na kapag ikaw ay may karunungan. And sa pag-aaral ko po, ito po ay parang garland po or parang sign na meron kang reward po. Okay? And that is seen sa buhay ng isang tao kapag ikaw ay may karunungan. Kaya tandaan niyo po ito mga anak, hindi estado sa buhay o mga bagay na meron ka ang makakapagdikta ng success mo sa life. Nakinig ka at tinanggap mo ang pangaral ni Papa, so ngayon, may Diyos ka sa buhay mo, so dun pa lang, sumakses ka na agad big time, at yan ang tunay na panalo sa buhay. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Gusto mong, if you want to win this life, you listen sa pangaral ng tatay mo na magkaroon ng takot sa Diyos. Amen? Sundin mo, makinig ka sa Papa mo. Kasi naniniwala po ako, ang Papa mo at si Lord may matinding connection yan. At kung sa tingin mong wala, ipanalangin mo sila. Amen? Kaya uulitin ko, sa mga Papa, sila ay pangaralan ng karunungan tungo kay Jesus. At mga anak, sige sa mga anak po, let's read it all together. Makinig, tanggapin, at pahalagahan si Jesus. Palapakan po natin si Lord. And that is number 1 po. Papa ngaralan or papayuhan. That's the other term din po. Na yan ang payo mo. So ikaw, tatanungin ko po, ano yung mga pangaral na naaalala mo na binigay sa'yo ng tatay mo? Amen? Pero sana on top of that, is yung pangaral na sanang magkaroon ng takot sa Diyos. Okay? Tuloy na po natin. For number 2 po, ito ngayon, matapos tayong pangaralan, ang pangalawang dapat gawin ni Papa ay Papa alala. Amen? Let's read it. Proverbs 4 verses 10 to 11 po. Anak ko, again, makinig ka, maniwala ka sa mga sinasabi ko para humaba ang buhay mo. Again, hindi po pansit ang pampahaba ng buhay. Ang pampahaba ng buhay, pakikinig at pagsunod sa magulang. Amen?
Amen? Yun pampahaba ng buhay. Hindi po pansit o anumang exercise. Kailangan po natin yan, pero according to the Bible, if you want to live a longer life, obey your parents. Hindi po sinabing kapag good lang sila, sabi ni Lord doon, obey your parents in the Lord for this is right. Amen? Tandaan niyo po yan. And verse 11, sabi po dito ni King Solomon sa kanyang mga anak, kayo ay tinuruan na kitang maging marunong, nilit na kita sa tamang pamumuhay. So tapos na po doon si King Solomon na ipangaral na magkaroon ng takot sa Diyos. Okay? So listen to this po. It is important na naset na po sa inyong mga anak ang karunungan na galing lamang sa Diyos. But it doesn't mean na doon na po natatapos ang responsibilidad nyo bilang isang ama. Hindi po sinabi na, oh, okay na, tapos na ako, okay na to, napangaralan ko na yung anak ko na magkaroon ng takot sa Diyos, I'm done with my responsibilities. Hindi po. Dapat po, as the head of the family, you are supposed to be there para magpaalala. Again, mga papa, hello, I'm talking to you po. You are supposed to be there para magpaalala. Amen? Paalalahanan sila na patuloy na maging marunong at sa kung ano ang tamang pamumuhay po. At ano nga ba dapat yung mga pinapaalala natin sa kanila? Basahin po natin verse 14 to 15 po. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1, go! Umiwas ka sa masama, huwag kang gagawa nun, talikuran mo yon at magpatuloy ka lang. Amen? Yan po yung tamang pamumuhay. At dapat yan po yung mga pinapaalala natin sa ating mga anak. Na huwag kang lalakad sa landas ng masama. Amen? Na huwag mong gagawin yan. Umiwas ka sa masasama. Kasi alam ko po, fathers are protector. Amen? Ang mga tatay, kahit ano, sasanggihin, huwag lang magkaroon ng sakit o mayroon mang umapi sa kanilang mga anak. And actually, I remember my father po, kwento niya lang po dun sa older sister ko po. Talagang nung bata daw po si ate, is talagang bantay sarado po si papa kasi ayaw niyang may dumapong kahit anong lamok o insekto kay papa. Alam ko po, ano pong nakaka-relate po doon? Di ba? You want to protect your children. Di ba? From harm. At sana po ito po yung nagagawa niyo po ngayon sa pamilya niyo, na napapaalalahanan sila na, anak, huwag ka dyan sa masama. Nak, masama yan. Nak, huwag yan. Hindi tama yan. Amen? Huwag po sana tayo pa'y nangungonsinte. Hello? Amen? Sana po tayo naglilid sa kanila sa tama. And listen to this po. Hindi lang sana ito basta pinapaalala. So dapat po ito ay iyong naipapakita. Amen? Sabi nga po, practice what you preach. Action speaks louder than words. Amen? Kung ayaw mo silang ganito, huwag kang maging ganon. You have to lead by example. Amen? Hindi yung gusto mo sila maging ganito, ikaw, ganito ka. Paano gagawin? Amen? Alam niyo po, binabasa po natin dito, the Word of God are supposed to be that way. Talagang if medyo na-hurt, mas better po. Kasi doon tayo mas natatama. Amen? Hindi ko po kayo bebebehin ngayon na, salamat po, ganito, ganyan, blah, blah, blah. Ang gusto ko pong maituro na ibinigay sa atin ni Lord, ito po yung matutunan nyo. Na wag lang po kayo basta magpaalala na, anak, wag kang gaganito, wag kang gaganyan. Sana po na ipapakita nyo din po sa kanila. Amen? Kung nais mo sila sa daang matawid, ipakita mo. Kasi ito ang daang matawid. Amen? Basahin po natin. Proverbs 4:18 to 19. Pero ang daan ng matuwid ay parang araw na sumisikat, mas tumitindi ang liwanag sa pagdating ng umaga. In verse 19, ang daan ng masama ay parang kadiliman. Di nila alam kung anong nakatisod sa kanila. Alam niyo po, bilang isang mga papa, I'm talking sa mga tatay po, dalangin ko po na sana ikaw ay nagliliwanag. That you are displaying Jesus' light to your children, to your family, to your community.
I'm gonna break this common na parang pagkakilala sa mga tatay. Tandaan niyo po ito. So, Papa, hindi ka lamang haligi. Ikaw din ay ilaw ng tahanan. Tandaan niyo po yan. Kasi most of the time, akala natin haligi lang ang mga tatay. Ganyan lang, kailangan matibay. At ang mga nanay na bahala sa ilaw. Hindi po. You also have the responsibility to be the light in your family. You are supposed to reflect the light of Jesus to your family. Amen? Kaya makinig mabuti mga tatay, makinig po mabuti sa akin. Stay rooted and founded to God. Para ikaw ay maging malakas. Hindi po extra Diyos ang pampalakas. Ang pampalakas po, Word of God. Amen? Hindi lamang ito para sa iyo, kundi para sa pamilya na ipinagkatiwala sa iyo ni Lord. Pamilya mo, mahalin mo yan. Pinagkatiwala sa iyo ni Lord yan. Alam ko, ipinalalangin mo yan. Okay? Second thing po, stay connected to God, mga papa. Read your Bible. Umiyak, lumuhod, at magpuri ka sa Kanya. Hindi po corny na, mga tatay, mga mens, magtitikas ng katawan, nagpe-pray, nakaluhod kay Lord. Corny naman, hindi po. Pag nakikita mo yung tatay mong umiiyak kay Lord, nakaluhod kay Lord, nagpupuri kay Lord, matuwa ka. Kesa naman makita mo yung tatay mo, nasa labas, ganto-ganto ginagawa, bla bla bla. Okay, ipagpasalamat mo kay Lord kung nakikita mo yung tatay mo na nakataas ang kamay. Amen? Na kay Lord, umaasa. Amen? Kaya mga tatay, isang napakagandang paalala po para sa ating lahat po, para sa inyo po. Na sana po, ikaw ay manatiling nagliliwanag at nagsisilbing gabay sa iyong pamilya upang hindi sila mapahamak. Alam ko po gusto niyong protektahan ang inyong mga anak, ang inyong pamilya. And you can do that by leading your family palapit kay Lord. Amen? Again, lead your family palapit sa Diyos. Here's the truth. Huwag sana na ikaw ang dahilan bakit ang pamilya mo ay para bang nasa kadiliman. Amen? Fathers, Papa, you are supposed to be the light in your family. Hindi ka lang haligi, ilaw ka din ng tahanan. Imagine niyo po kapag ikaw ilaw, tas yung asawa mo ilaw din, ay napakaliwanag ng inyong pamilya. Amen? And who wouldn't want that? Amen? O gusto niyo po yung sa pamilya niyo, parang araw-araw na lang kadiliman. Parang lahat kayo malungkot, parang lahat kayo wala sa mood, parang lahat kayo magkakagalit. Sino po yun? Pagising pa, Yung kayo sa bahay, cellphone lang, kanya-kanya ng buhay. Di ba? What if yung pamilya nyo, pangarapin nyo, lahat kayo nagliliwanag? Kasi alam nyo po, imposible hindi yan makita ng mga anak nyo. Makikita at makikita ng mga anak nyo kung nagliliwanag ka o nagdidilim. No, sana po, pagdating ng mga tatay sa bahay, hindi ba yun na si Papa, nagdidilim na yung bahay. Huwag po sanang ganun. Sana po, dumadating kayo, nagliliwanag. Yakapin nyo yung anak nyo, kiss nyo sila, pag-pray nyo sila. Amen? Sino po yung gustong ganun? Amen? Kaya lagi po tandaan yan. Sige po, palapakan po natin si Lord. At tapos na po ako para sa mga papa. Again, mga anak, makinig pong lahat. Napaalalahanan ka na ito ang tamang pamumuhay. Alam mo na kung ano ang tama at mali. So tandaan mo, mga anak po, hindi lahat ay sisi kay mama or papa. Kasi baka mamaya, hindi ka lang marunong makinig at sumunod. Amen? Di ba sabihin, ganito ako kasi ganyan papa ko. Hindi. Assess yourself, baka hindi ka lang nakikinig. Amen? Alam niyo po, meron na tayong sariling decision about this. Alam niyo po, this passage po, ito pong core na binasa po natin ngayon kanina, this actually gives one of the main teachings po ng Proverbs 4. And that is po the doctrine of the two ways. Ano po yung dalawang daan? That everyone has a choice between kung daang matuwid o daang masama. Amen? Kaya makinig po mga anak. Kung ano man ang pipiliin mo,
you have to take accountability as this will determine your life. Again, hindi ko po sinisave dito ang mga magulang na dahil, desisyon naman pala nila yon. Hindi po. You have your role. You have a responsibility na ibigay sa kanila yung pangaral at yung mga paalala na yon. And it is for your children to decide kung pipiliin ba nila yung tama o ang mali. Pero alam ko po na ang gusto natin na ang piliin nila ay yung tama. Yung magliliwanag sana. Kaya po sana, yun ang unang makikita nila sa inyo. Amen? Lagi niyo pong tandaan yan. So I'm talking sa mga anak po muli. Gusto mong mapariwara? Sige, gayahin mo at makiayon ka sa gawa ng masasama. Gusto mong umayos ang buhay mo? Piliin mo kung ano ang tama. Piliin mo ang Diyos at lakaran mo ang daang matuwid. Huwag kang mag-alala dahil kasama mo ang Papa mo upang magsilbing lakas at liwanag mo. Amen? Palapakan po natin si Lord. Kaya po again mga kapatid, uulitin ko po, para sa mga papa, paalalahanan, sige nga po, pwede pong basahin every one of the fathers in this room. Let's read po yung for the papa. 3, 2, 1, go! At ipapakita kung ano ang tama at mali. At sabay-sabay po para sa mga anak, makinig at daang matuwid tungo sa liwanag. And that is number 2 na dapat gawin ni Papa. Papa, alalahanan. Number 1 po is papangaralan o papayuhan. Number 2 is papaalalahanan. And lastly po, napangaralan mo na, napaalalahanan mo na din. Ngayon, anong susunod mong gagawin? Lastly po, Papa, natilihin. Basahin po natin, Proverbs 4, verse 20 to 21. Anak ko, makinig kang mabuti sa mga turo ko. Pakinggan mong mabuti ang mga sinasabi ko. Huwag mo yung alisin sa paningin mo. Ingatan mo yon sa puso mo. Basahin po natin, 22 to 23. Magkakaroon ng buhay ang nakakaintindi ng mga ito. Magiging healthy ang buong katawan niya. And last verse po, 23. Ingatan mo at bantayan mo ang puso mo, diyan nakasalalay ang buhay mo. Again po, hindi lamang po sa dalawang bagay na yon natatapos. Hanggat hindi dumadating si Lord, dapat mananatili po ang karunungan at ang pagpili sa tama ng iyong mga anak. Kaya ganun na nga lang po mga tatay ko ang kahalagahan ng pagpapaalala, ng pangangaral, upang sila po ay manatili sa Diyos. Amen? Kasi po minsan, sasabihin natin na, ay matanli, ano na sila? Masyado na silang malaki, alam na nila gagawin nila. Hindi po. Alam ko, dapat manatili po kayong nandyan. Para, alam niyo po, to stay them on track. At alam niyo pong gano'n na lang din yung confidence na meron kayo para sa mga anak niyo na alam niyo hindi sila mapapahamak, na hindi sila liliko sa right path. Kasi alam mong una is napangaral mo na magkaroon sila ng takot sa Diyos at alam mo sa sarili mo na napapaalalahanan mo sila. Amen? Amen? Again po, tandaan po natin yan. Ang mga tatay, papanatilihin nyo po na sana nasa tamang lugar ang inyong mga anak. Basahin po natin ulit, 24, huwag kang magsasabi ng di totoo. Huwag kang manloloko. Yan ang sabi ni Papa para sa mga anak. And verse 25 po, tumingin ka lang ng diretso, mag-focus ka sa pupuntahan mo. So stay on track, keep focus. 26 po, pag-isipan mong mabuti ang mga hakbang mo para siguradong tama ang lahat ng gagawin mo. And last verse po, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, lumakad ka palayo sa masama. Yaan po ang mga ways para mapanatili ang inyong mga anak, ang inyong pamilya sa tuwid na daan. Nasabihin mo sa kanila, tumingin ka ng diretso, mag-focus ka sa pupuntahan mo. Ano yung pupuntahan na yon? Tuwid na daan. Amen?
Sabi po dyan, 27, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Lumakad ka palayo sa masama. Amen? Makinig po sa mga tatay. Kung paano mo bilang isang tatay na papanatili na may baon, na may pagkain sa pagkainan, na may regalo ka lagi tuwing okasyon para sa iyong mga anak, ganun din po sana ang pagpapanatili mo na i-guide at i-lead sila na nakatingin lang kay Lord. Amen? Yun sana yung una nyo pong mapanatili. Na kay Lord lang focus, na stay focus sa tamang daan. Amen? To keep them protected mula sa masasamang gawain at bagay. Kasi alam mo kung anong pwede mangyari. Alam niyo po, the fact na sinasabi dito ni King Solomon sa kanyang mga anak na huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Kasi alam niyang may possible danger. Di ba? Isipin niyo po ang kabayo po, di ba? Meron po sila, ano po tag dito? May harang po sila dito on the right and left po. Kasi they get distracted po easily. Okay? And same thing po sa ating lahat. We are to stay focused. Kasi po minsan, matingin lang tayo sa kaliwa o sa kanan, likong daan na. Amen? Kaya po mahalaga na napapanatili tayo to stay on the right track. Amen? Kasi alam natin na if they turn their eyes away from the path, they may stumble. Amen? Ngayon, that's the way you can para mapanatili ang inyong mga anak. And again, para naman po ngayon sa mga anak, kapag sinabi ni Papa na dyan ka lang, dyan ka lang. Amen? Manatili ka sa kung anong alam mo at itinuturo sa iyong tama. Huwag na yung kung saan-saan ka pa pumupunta. Amen? Huwag ka nang maging malikot. Huwag ka nang maging pasaway. Huwag ka nang liliko sa kanan o sa kaliwa. Ang sabi ng Papa mo, anak, diretso lang. Amen? Alam niyo po, hindi lang po sa magulang natin ang sisi. Mga anak, baka tayo rin po ay mga batang pasaway. Sabi na ng nanay at tatay mo, anak, ganito, diretso ka lang. Eh ikaw, kaliwa, kaliwa tayo. Ganito sabi ng mga kaibigan ko. Amen? Huwag na po tayo magpalikot-likot pa. Huwag na. Sabi ng tatay mo, diretso lang anak, diyan ang daang matuwid. At alam mo rin po yung sa sarili mo. Alam po natin kung ano yung tama at mali. Alam mo kung ano yung nakakabuti o hindi. Kaya kung alam mo nakakabuti, ipagpatuloy mo. Kung alam mo nakakasama sa buhay mo, napapariwara na yung buhay mo ngayon, please lang, bumalik ka na sa tamang daan. Amen? It's never too late, mga kapatid. It's never too late. Sabi ni Papa, manatili ka. So stay focused and fix your eyes to Jesus. Amen? Palapakan po natin si Lord. Basahin po natin sa mga Papa. 1, 2, 3, go! Sa tamang daan. At anak, makinig at manatili. And to our conclusion po, very quick lang, saglit lang po ba ako? Okay. To our conclusion po, yan po ang tatlong bagay na dapat gawin ni Papa. Papangaralan o papayuhan, papaalalahanan, and lastly, papanatilihin. But again po, more than that, I want to emphasize not only the things na dapat ginagawa ni Papa. Hindi lang po to para sa mga Papa again, para po to sa mga anak. But more so po sa kung ano yung gagawin nating mga anak. Ito kung mabuti, makinig pong mabuti. If you notice po, sa tatlong part po na yan, na binasa po natin from Proverbs 4, each section po, di ba? Each section started with the same action word. And that is to listen. Bilang mga anak, ito ang dapat nating gawin. Mga anak, ang makinig. Babalikan po natin yung verse. Kung babalikan niyo po, sabi sa verse 1, mga anak, makinig kayo sa tinuturo ng tatay nyo, makinig ng mabuti, at makaintindi kayo.
That's in the verse 1. Verse 10, sabi po dyan, anak ko, makinig ka. Maniwala ka sa mga sinasabi ko para humaba ang buhay mo. Amen? And last verse po, verse 20, anak ko, makinig kang mabuti sa mga turo ko. Pakinggan mong mabuti ang mga sinasabi ko. Yan lang po ang dapat natin gawin. Ang makinig. Amen? Hindi magiging madali, mga anak. Ngunit, maaari mong simulan ngayon ang makinig. Amen? Alam niyo po ngayon, kasi sa panahon ngayon, ang mga kabataan ay para bang may sarili na silang desisyon talaga sa buhay at may mga sarili ng mga prinsipyo at paniniwala, talagang ipaglalaban nila kung ano yung gusto nila. Pero sana po bilang mga anak, matuto pa rin tayong makinig sa mga magulang natin. Amen? Matuto tayong makinig. At ngayon po, yan ay para sa mga anak. Ibabalik po natin sa mga tatay. Maaring hindi mo alam kung paano magagampanan yung mga responsibilidad na to. Kasi ikaw din mismo ay hindi nagkaroon, let's say, ng father figure o hindi sa'yo napangaral, hindi ka napaalalahanan, at hindi ka napanatili sa ganitong mga kagawian. Amen? Pero hindi po yun excuse. Amen? Simple lang din ang gagawin po natin na mga tatay. Balik ka kay Jesus. Dahil po, bilang isang anak din na katulad mo, mga tatay po natin ay anak din. Amen? Ang kailangan mo lang din ay ang makinig. Makinig ka sa mga pangaral ng Diyos at magkaroon ka ng takot sa Kanya. Makinig ka sa mga paalala ng Diyos at piliin mo ang tama. Makinig ka sa sinasabi ng Diyos at manatili ka sa landas patungo sa Kanya. Kasi dahil ikaw bilang ama ay isang anak din, anak ng Diyos na nasa langit. Amen? Bilang isang ama, gagawin mo rin yung mga bagay na ito. Amen? Palapakan nga po natin si Lord. Play na tayo. Ayan. Sige. Alam niyo po, si Jesus, nandyan lang siya. Naghihintay lang siya. Gusto lang ni Jesus, makinig ka sa Kanya. Amen? And if you don't have any father figure, hindi mo alam paano mo gagawin to, nakaka-pressure naman, Kuya Orville. Hindi ko alam paano ko pangangaralan yung anak ko. Hindi ko alam paano ko sila paalalahanan. Hindi ko alam paano sila pananataliin. Diba? Just remember this. Balik ka lang kay Lord. Kasi basahin po natin, Psalm 68 verse 5, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Kung wala kang father figure, sabi ni Jesus, hello, anak, I'm here. Amen? Kasi kung nangangarap ka na ilid mo yung pamilya mo, sana kay Lord ka muna din lumapit at magpalid. Kung gusto mong gawin din to ng mga anak mo, yung makinig sa'yo, sana makinig ka din muna kay Lord. Amen? Sana siya muna yung takbuhan mo, siya muna yung lapitan mo. Kasi alam niyo po, this is what God can do. This is what Jesus can do in your life. Alam ko po, as a father, marami rin kayong pinagdadaanan. Marami rin kayong mga pagsubok sa buhay. Hindi madali ang buhay para sa inyo. Alam ko po kasi bilang isang mga lalaki, parang hindi tayo ganun ka-showy sa nararamdaman natin, sa mga emosyon natin. Pero here's the good news. Kapag lumapit ka kay Lord, pag itinuring mo siyang Papa, kapag nakinig ka sa Kanya, siya po ang papawi. Papawi ng lungkot mo at papasayahin ka niya. Si Lord, siya yung papasan lahat ng problema mo sa buhay.
Si Lord, papahalagahan ka. If sa tingin mong hindi ka perfect na tatay, sa tingin mo worthless ka, si Lord, papahalagahan ka. Si Lord, papakalmahin ka sa mga panahong o mga oras na hindi ka mapakali, na hindi mo na alam yung gagawin. Si Jesus, papakinggan ka sa lahat ng dalangin mo. At si Jesus, papalayain ka sa kung anumang bagay ang kumukulong sa'yo. And lastly, si Jesus, hindi ka perfect. Marami kang nagagawang pagkakamali. But si Jesus, papatawarin ka sa mga pagkakamali mo. At yan si Papa Jesus. Amen? Palapakan natin si Lord. Si Papa Jesus na Papa nating lahat. Amen? Lahat tayo anak ng Diyos. Alam ko lahat tayo ay tinanggap na si Papa Jesus sa buhay natin. Amen? At this is a great reminder na kung Papa ka, may Papa ka din na pwedeng takbuhan. May Papa ka din na pwedeng iyakan. May Papa ka din na pwedeng lapitan. Mga tatay ko, huwag ka nang magmatigas pa. Hindi mo kayang lahat. Hindi ka laging magiging malakas. Hindi ka laging magiging matikas. Minsan kailangan mo rin magpakumbaba. Minsan kailangan mo rin umiyak kay Lord. Minsan kailangan mo rin i-admit lahat ng kahinaan mo. Amen? Kailangan mo si Papa Jesus. Amen? Hindi all these years of your life, kaya ko para sa pamilya mo. Hindi, kaya mo kasi kasama mo si Jesus. Amen? Yan po dapat ang mindset. Yun ang tamang mindset, na kasama natin si Jesus. Amen? Ngayon po, yan ang gagawin ng mga papa. Papangaralan, papaalalahanan, at papanatiliin. At ngayon po sana, gaya lang po ng turo ko ng Mother's Day, sana po ito ay isang klase ng pamana. Ngayon po, ang tanong ko po sa inyo, ipapasa mo o hindi? It's either now or never. At ito po yung mga paalala, yung mga pangaral, yung mga turo na nais ni Lord na ipasa mo sa mga anak mo. Hindi ka forever nandito sa mundo. Pero ito yung mga aral na galing sa Diyos na pwede mong iwanan sa kanila. Again, this is the greatest na pamana na pwede mong ibigay sa kanila.